Yo, what's up mga Lods? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, pag-usapan natin si Kuya Will. Bakit maraming nagdi-disagree sa pagtakbo ni Kuya Will sa Senado? Anong dahilan? Anong pinagkaiba ni Kuya Will sa mga naunang mga politician na artista? 90s pa yan. Sa panahon ko 90s pa, maraming artista sumabak diyan. Si Erap, si Bong Revilla, at marami pang iba, niya pa si Lito Lapid. Anong pinagkaiba ni Kuya Will sa ibang mga artista? At marami pang mga celebrity. Nandiyan pa sila Tito Sen. Anong pinagkaiba ni Kuya Will? Bilang isang Pilipino halo-halo na kasi tumataas na yung standards natin dahil sa social media mga kaps, mga kapatid. Tumataas na yung mga standards ng bawat Pilipino dahil marami ng reference ang bawat Pilipino. Madali na makapag-search, madali na makapag-google, madali na makapag-throwback, makapag-flashback sa mga politician ngayon. Nandyan pa habol natin si Manny Pacquiao. Madali na makapag-search, makapag-research. Pero bakit tinatanggihan pa rin natin na makapasok si Kuya Will sa Senado mga kapatid? Sa bagay, may mga kanya-kanya tayong punto na walang experience. Di ba? Mayaman na si Kuya Will. Anong gagawin niya sa Senado? Tanungin natin yung mga dating artist politician. No? Sa mga nabanggit ko, hindi natin iisa-isahin. Anong pinakamagandang batas o anong pinakamaraming batas na nagawa nila na nakatulong sa masa na mga kapatid, mga kaibigan, even sa local positions. Maraming mga artista dyan. Pero okay lang sa atin, di ba? Ngayon, tumataas yung standards natin. Dapat at least kahit papaano may background sa politics. Tapos, at least lawyer. Yan, dinadagdag na sa ating mga requirements ngayon. Bilang botante, bilang botante, nagsasalita ako bilang isang botante. Ngayon, kailangan natin na itaas yung standard natin. Nang judge agad tayo. Ang problema kasi sa Pilipinas, sa mga Pilipino, masyadong judgmental. Although maraming artistang pumasok dati as experience na wala naman talagang nagawa, tapos marami pang nangulimbat na dawit. Parang rin yan sa mga normal experience politician naman din yan. As observant, naobserbahan ko lang bilang isang Pilipino, bilang isang legal na botante, na marami rin mga matatalino na magnanakaw sa politika, diba? Pero hinahayaan lang natin. Okay lang sa atin. Hinahayaan lang natin dahil ba experience sila. So legal pa lang magnakaw na abogado ka Politician ka, pwede ka magnakaw. So para sa mga walang experience katulad ni Kuya Will, ang iniisip kasi agad natin magnakaw, mangulimbat, di ba? Bakit hindi natin bigyan ng chance? Sa mga interview ni Kuya Will, very vocal siya, tapos inaamin niya na wala naman talaga siyang experience. So, ang gusto kasing palabasin ni Kuya Will sa kanyang mga interview, manggaling sa mga mamamayan, so sa masa, ang magiging political will niya. Hindi para sa kanya. Kumbaga makikinig siya sa masa. Anong gusto mo mangyari sa pagpasok ni Kuya Will sa loob ng Senado? Di ba? So, hayaan natin makapasok si Kuya Will. Hindi ko to sinusuportahan. Wala lang. Sawa na ako sa mga politician. Ang dami na nating sinuportahan. Wala ako sinusuportahan dito. Sige, papasukin natin yan. Hayaan nyo silang gumawa ng batas nila. Mas maigi pa nga yung mga walang alam di ba? At least, nasa puso yung pagtulong. Kaysa sa matatalino, abogado, experienced politician. Pero, nasaan? Di ba? Kulimbat. Nangungulimbat. Mga magnanakaw. So, maging wise tayo sa darating na Mayo. So, hindi ako paid vlogger ni Kuya Will. Bakit? Tinatanong ko lang bakit hindi siya pwedeng maging senador. Bakit sila na tanga rin, na naka-experience, pwedeng bumalik sa Senado. Ayan, yan yung nagiging basihan ng majority ng mga Pilipino, di ba? So, bigyan natin ng chance si Kuya Will, di ba? Kung magpakatanga siya sa Senado or walang magawa, huwag natin ibalik sa susunod. Kesa naman sa mga alam nating tirador na, ibinalik pa natin. So, yun lang. Palaboy OFW here. PBK 2.0, kasama natin si Rapi Sam Steele and Brian Pontanan, mga Lods. Mabuhay, be wise, vote wisely.